Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming kaagapay, saan man kami naroon. Ikaw lamang ang aming kapahingaan, O God. At ang iyong kapangyarihan lamang, Panginoon, ang pinagmulan ng lahat. O Jesus. Sing kagabay. Kaagapay saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Kapahingahan sa'yo kapangyarihan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Oh, sa'yo lamang mananatili. Oh, Diyos, sa'yo lamang mananatili. Sa'yo lamang kami mananatili, Panginoon. Come on, sing. Ikaw lamang, Panginoon, sa kaagapay. Saan man na itaas mo natin ang ating mga kamay. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili. Come on, sing. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang aming sasambahin. Ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili
bukas, tayo pong lahat ay manalangin. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon sa lahat ng ating pagkukulang, sa lahat ng ating mga pagkakasala. At sambitin mo rin sa iyong mga bibig, sa iyong bibig, na siya lamang ang Diyos na ating sasambahin. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you, Father God, for you allowed us, Panginoon, to be near, malapit sa'yo, Father God, to be near you, Panginoon. Salamat for your grace, God. Lord, for this day, we ask for your holy presence to lead us, Father God, all throughout the service, Panginoon. Dalangin ko po na ang bawat isa sa amin, Father God, will experience your grace, will experience your glory, will experience your miracle, Father God. Lord, I pray, Father God, that you're going to stay in our hearts, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, ikaw nga po ang siyang patuloy na may taas at maparangalan. Lahat po ng aming mapapakinggan, Panginoon, naway ito'y magturo sa amin, Father God, ng daan pabalik sa iyo, Father. Salamat po. Ikaw po ang siyang patuloy na may taas at maparangalan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, let us experience your grace. Let us experience your love and your healing, Father God. Salamat po. This is all we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Pwede po palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak at pinakamataas na palakpak. Hallelujah! Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Pwede po ba natin bigyan ng isang magandang ngiti ang ating mga katabi? And sabihin natin, good morning. Good morning. Yan. Handa na po ba ang bawat isa na ibigay ang kanilang best para sa ating Panginoon sa araw na to? Amen. Handa na po ba nating sayawan ang ating Lord? Amen. Amen. Come on, let's give our best. Come on. Hallelujah, Jesus. We worship you, Panginoon. You are our Savior and our Redeemer. Come on. Come on, sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Sing, Almighty, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Everybody say, you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Minsan pa ating awitin. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. We want to try to live. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Ating awitin. 'Cause you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Now, before we sing the song, one. Hallelujah, Jesus. Lord, you came near, Panginoon, upang sa gawin kami ay mabuhay, O God.
kami ay maramdaman namin ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal. Hallelujah! Come on, let us all sing this song with all our heart. Come on, sing. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Sing, 'cause you came near, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. Minsan pa ating awitin. Father's only Son. 'Cause you came near, 'cause you came near from the everlasting. Hallelujah! To the world we live, the Father's only Son. Come on! You lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah! For all you've done. Come on, say! You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah! For all you've done. Hallelujah! For all you've done. Hallelujah! For all you've done. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We worship you, Panginoon. As we sing this song, let us all declare that we belong to heaven. We belong to Jesus. We believe in Jesus. At yung dahilan kung bakit tayo umaawit ay dahil sa ating Panginoon. Ang dahilan kung bakit tayo masaya ay dahil sa ating Panginoon. So let us all sing this song with all our heart. Hallelujah. To your hands, and I commit again with all I am for you, Lord. World in the palm of your hands, and I am yours forever. Come on, sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go. Declare that through tears and joy, I trust magtitiwala tayo sa ating Panginoon. I will live
in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong To you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Kahit hindi na natin alam yung mga ginagawa at mangyayari sa buhay natin, Lord, we believe in you, Panginoon. We believe in your ways. We believe in your promises, oh God. The reason that I sing with all I am, with all I am, and all I am. Oh, we believe in you, we trust in you, and we worship you. Oh, we worship you, God. We worship you. I will worship. We worship you, Jesus. I will worship you. Sing. I will worship. Oh, we worship you. I will worship you. I will worship. Come on, let's worship God. I will worship you. Worship you. Oh, we worship you. I will worship. Oh, we worship you. Oh, we worship you, Jesus. I will Worship you. I will worship. I will worship you. Oh, we worship you. I will worship you. I will worship. Lift up your voice. I will worship. Oh, we worship you. I will worship. Lord, through tears and joy, Panginoon, we will worship you. Oh, I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. We worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I
You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I... Just our voices that sing. Jesus, I believe. Come on, just our voices. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that for the last time, let's sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. Oh, Jesus, we belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. It's good to worship the Lord. Na kahit tayo po may pinagdadaanan, na kahit meron tayong problema sa buhay, na kahit meron tayong mga bagay-bagay na kailangan i-surrender, it's good to worship God right now. Let's just worship God with all of our hearts. I know you worship Him right now. But right now, can we just give our hearts to God? Let's just lift up our hands towards heaven. Come on. And tell Him, I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my soul. I will worship you with all of my strength. God, I am here to worship you. Come on, I will worship you. Come on, let's just sing this song. Sing this song with all of your heart and worship Him like never before. Worship Him like this is the last day of your worship. Come on, sing with all of your heart. Come on, give Him your praise. Give Him our praise, God. You deserve all our praises, Lord. Lord, we worship you. Sing. Yes, I will worship you. I will worship. Yes, I will worship you. I will worship. Sing, I will worship you. I will worship With all of my heart. I will worship you. I will worship you. I will worship with all of my strength, God. I will worship with all of my soul. I will worship you. I will worship. I will worship you. Sing, I will worship. I will worship. Sing, I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship You. I will worship Jesus. I will worship. Sing, we worship you, God. I will worship. Thank you, Lord. I will worship. Sing, I will worship you. I will worship. I will worship. Come on, raise up your hands and say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong. Come on, declare, you are the reason, God. You're the reason that I live,
the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that For the last time, I declare. sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Gagawin natin to mga kapatid. Can you just hold the hands of your katabi? Yan, hawakan mo yung kamay ng iyong katabi. And pray for her or pray for him. Come on, and declare blessings to them. I-declare mo ang kagalingan sa kanilang buhay. I-declare mo ang pagpapala sa kanilang buhay. I-declare mo ngayon na may gagawin ang Lord sa kanilang buhay. I-declare mo na ang Lord, ang Panginoon sa kanilang buhay. Come on, just declare. Open your mouth and declare the word of God sa buhay ng mga tao. Come on, come on. God is doing something amazing today. Come on. Thank you, Jesus. Lord, we declare healing in Jesus' name. Lord, we declare salvation in Jesus' name. Lord, we declare breakthrough in Jesus' name. Lord, we declare that your name above all names in our family, Panginoon. Hallelujah. Come on, declare the name of Jesus. We declare the name of Jesus. We declare your name. Thank you, Lord. Jesus, Jesus. With all of my heart, with all of my soul, with all of my strength. Come on, just thank God right now. Pasalamat tayo sa Panginoon. Come on, just say thank you to our God. Jesus, thank you, Jesus. We just want to say thank you, God. Thank you for your presence. Jesus, 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 Jesus. We just want to say thank you, Lord. Lord, we just want to say thank you for your presence. Thank you again for being with us today. Thank you for the healing. Thank you for the restoration. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Lord, maraming salamat dahil kung wala kami sa iyong presensya, Panginoon, useless kami, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, O Diyos, sa patuloy mong ginagawa sa aming buhay. Lord, you deserve all the glory. You deserve all the honor and the adoration, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So before we sit down, come on, kamayan po natin. I-high five po natin yung nasa harap, likod, at mga katabi po natin. Sige, i-high five po natin sila.
God is good. And all the time. Yung mas malakas nga po, God is good. And all the time. Amen. So napakabuti po ng ating Lord and welcome po sa month of March. Pagsamba po natin. And this is the first Sunday of March. Amen po ba? At sa first Sunday ng March, ang pinag-uusapan po patungkol sa March ay patungkol sa Fire Prevention Month. Sabihin nyo nga po, Fire Prevention Month. Okay? Pagdating po ng March, maraming mga nasusunugan na mga bahay, maraming mga nasisira mga bahay dahil sa mga sunog na yan, dahil umiinit na po ang panahon. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Dahil ang buong March po pala natin, let's talk about also the fire of God, the fire na meron tayo sa ating pagsuserve sa ating Panginoon. Kaya nga nung Sunday, tinuro ko po sa inyo yung heart ng pagsuserve natin kay Lord. Bakit ba hindi makapag-serve ang mga tao? Dahil marami tayong mga excuses. Bakit hindi tayo makapagsimba? Dahil marami tayong mga excuses sa buhay, marami tayong ginagawa, may mga bisita tayo, may pinupuntahan tayo, at marami pang iba. Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo, ano bang excuse mo ngayon? Amen? Marami tayong excuse. Sabi ko nga, marami tayong excuses. Pero, alam niyo po ba si Lord, ay, ang ginagawa niya po, kahit na marami tayong mga excuses, pinapakinggan pa rin niya po tayo. Amen? Pero, huwag niyo pong hayaan na yung mga excuses natin sa buhay ang siyang magpalayo sa atin kay Lord. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Sige po, punta tayo sa salita ng Lord. Now, this is my favorite verse. Isaiah chapter 58 verse 11. Kaya pinamagatan po natin ngayon, where God guides, He provides. Kung saan ka dadalhin ng Lord, look at me, kung dadalhin ka ng Lord sa isang lugar, He will provide everything. Amen? Hindi ka po dadalhin ng Lord sa isang place na hindi niya ipro-provide ang pangangailangan mo. Maari tayo mga tao, nangangamba na tayo kapag wala ng laman ang bank account natin. Nagkakaroon ka na ng worries of life kapag wala ng laman yung GCash mo. Wala ng laman yung wallet mo. Sabihin mo, ano mangyayari sa buhay ko ngayon? Pero I want you to know this, kung saan ka dadalhin ng Lord, He will provide everything. Amen? Amen. Just like the Israelites. Alam niyo po ba na dapat 3 days lang silang maglalakbay? Tika sa akin. 3 days, like ilang araw lang sila dapat na maglakbay. But because of disobedience, dahil din sa katigasan ng kanilang mga ulo, sabihin mo nga, matigas na ulo. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, umabot ng 40 years. Okay? Mantakin po natin, isipin po natin, 40 years ang inabot nila sa paglalakbay. Makaalis lang sa bayan ng Ehipto. Hello? Amen? Dahil matigas ang kanilang ulo. Kaya ngayon, dahil matigas din ang ating ulo, ang pagpapala ng Lord na ibibigay niya lang sana sa atin ng 3 days, umaabot ng 40 years. Are you getting my point? Just like the Israelites. Ang mga Israelites, Lord sa kanila, ang gagawin ko sa kanyo, palalabasin ko kayo sa bayan ng Ehipto, ilalagay ko kayo sa promised land, amen? Na ang promised land na ito, full of food, full of blessings. Amen po ba? Pero sabi ko nga, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, dahil sa kanilang disobedience sa leader at sa Panginoon, sa Diyos, ang kanilang paglalakbay ay umabot ng napakahabang panahon. 40 years. Kaya kapag tayo po ay patuloy na nagdi-disobey sa Panginoon, yung pag-rank up mo sana, yung promotion mo na sana, yung ibibigay ng Lord sana sa'yo na pagpapala ay umaabot ng ilang taon. Why? Because of disobedience. Palakpakan po natin ang ating Lord. Now, let's talk about this Isaiah chapter 58 verse 11, where God guides, He provides. Sa mga nag-aaral, sa mga nanay at tatay na nandito, maybe some of you, nag-iisip na kayo kung saan kayo kukuha ng pera, pang tuition, pang allowance, and everything. Saan kayo kukuha ng mga pangbayad ng bills ninyo, pangbayad ng bills natin. Amen po ba? Pero I want you to know this. Kung saan ka dadalhin ng Lord, ibibigay niya ang pangangailangan mo. Ano ba yung pangangailangan mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, ano ba pangangailangan mo ngayon? Amen?
Siyempre, sabi ng isa, gusto ko ng 1,000,000. Di ba? Gusto ko ng sasakyan. Ang sabi naman ng isa, dahil nag-iisip siya ng mabuti, gusto kong gumaling. Kasi kahit marami tayong pera, kung sakitin tayo, mauubos din. Amen? Ang sabi naman ng isa, gusto ko ng wisdom. Para lahat ng kayamanan ko, magamit ko dahil sa wisdom na binigay ng Lord sa akin. Amen po ba? Amen? So right now, let's talk about this verse in Isaiah chapter 58, verse 11. Sabi po ng Bible, the Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. So si Lord po ang mag-bless ng kanyang mga salita. Ito po ang isa po sa favorite verse ko. Alam niyo po, ang mga Israelites po that time, they are on fasting. Sabi niyo nga po, fasting. Sila po ay hindi kumakain ng ilang araw. Kaya ang sabi ng Lord sa kanila, I will guide you. Talagang babantayan ko. Aalagaan ko, i-guide ko kayo kahit dumaan pa kayo sa tigang na lupa. Hindi ko kayo pababayaan. I will provide everything. Amen? Kaya nga sila nagfa-fasting. Pero alam niyo po, sa kanilang pagpa-fasting, mali ang kanilang ginagawa. Napapalayo pa sila sa Panginoon dahil mali ang kanilang ginagawa sa kanilang pag-aayuno or sa kanilang pagpa-fasting. Kaya sila po ay chinecheck ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Lord sa kanila, I will guide you. Pero nga, paano ko kayo mag-guide? Mali yung ginagawa ninyo. Paano ko kayo pagpapalain? Look at me. Paano ko kayo pagpapalain? Mali pa rin yung ginagawa ninyo. Paano ko sasabihin sa inyo na kayo ay well-watered garden, pinagpalang lubos, hindi kayo nakikinig? Kasi nga, look at me, ang mga Israelites ay matigas talaga ang ulo. Stubborn. Matigas talaga ang ulo. Ang sasabihin ni Moses, mag-pray kayo. Sila hindi pa rin nagpipray. Tignan mo ngayon katabi mo. Amen? Sabi ng kanilang leader na si Moses, makinig kayo sa Panginoon, pero hindi pa rin sila nakikinig. Stubborn nga, matigas ang kanilang puso. Kahit sabihan mo na sila, ayaw pa rin nilang makinig. Amen po ba? Kaya mali ang kanilang ginagawa. So, now, many times, we have been distracted of what is happening around us. Sino po dito ang distracted ngayon? Hindi makapag-serve or distracted ka dahil sa mga nangyayari. Tignan ko lang dito, may nilagay lang ako mga bagay kung saan tayo nadidistract. Number 1, sa tahanan natin, distracted ka kasi nag-aaway mga magulang mo. Nag-aaway kayo mag-asawa, hindi ka makapag-serve kasi nga nag-aaway kayo. Amen? Sino po dito, pagpunta niya dito, nag-aaway silang mag-ina? Mag-aaway silang mag-asawa. Di ba? Maraming may pagkakataon na ganun. Sabi ng isang lalaki, bakit mo sinuntok ni tatang mo? Lumaban kung ano naman. Di ba? So parang sinuntok niya yung tatay niya kasi yung tatay niya. Okay? So marami pagkakataon, hindi man natin nilalabanan physically, pero nilalabanan natin sa pamamagitan ng bungangan natin. Okay? So pangalawa, distracted tayo sa nangyayari sa bahay, distracted ka sa nangyayari sa trabaho. Ang nangyayari sa'yo, na-stress ka dahil pinag-uusapan ka sa trabaho mo. Okay? May mga ganon. Tapos iiyak-iyak ka, maganda pong umiiyak. Iyak mo na lang palagi sa Panginoon. Huwag mo lang gagawin yung ginagawa nilang paninira sa'yo. Amen po ba? Siraan ka man nila. Look at me. Siraan ka man nila. Sabi ng Bible, I will fight for you, says the Lord. Amen? Even in your school, sa mga nag-aaral, kahit na kayo po ay distracted kasi wala kayong mga baon, walang mga allowance, walang mga pera. But I want you to remember this. Huwag kang magpa-distract dahil sa mga nangyayari sa school. Amen po ba? Amen? Meron isang kolehiyala na babae, sabi sa report, namatay siya dahil sa stress sa school. Okay? Nabasa ko lang kanina. Namatay siya dahil sa stress sa school, dahil marami daw po silang ginagawa. Pero wag kayong magpa-stress dahil sa ginagawa ninyo sa school or nangyayari sa school. Allow God na tulungan kayo sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Ulitin ko, ang tema natin, kung saan ka dadalhin ng Lord, hindi ka niya pababayaan. Kung linagay ka ng Lord sa pag-aaral na yan,
Hindi ka niya pababayaan. Kung nilagay ka ni Lord into that situation, hindi ka niya pababayaan. Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala ka niya. Magtiwala ka sa gagawin ng Lord. Amen po ba? Hindi ka nagtitiwala. Paano ka niya pagpapalain? Paano ka niya tutulungan? Andyan ka na sa problema, andyan ka na sa pangangailangan, mas kumakapit ka pa sa Bombay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, may utang ka ba sa Bombay? Amen? Sila po ang yumayaman, yung mga Bombay. Kaya po sila pumupunta dito, sila yung yumayaman. Amen po ba? Tayo naman, kawawa naman tayo. Hello? Amen? Palakpakan po natin ang ating Lord. In your relationship, marami pong nagkakaroon ng problema, distracted sila dahil sa relasyon na meron sila. Amen? Kaya nga, sa sinasabi ko sa inyo, wag na wag muna kayong papasok sa isang relasyon habang nag-aaral pa kayo. Amen? Huwag kayong papasok sa isang relasyon habang nag-aaral pa kayo kasi nga, sasabihin ng iba, Pastor, siya ang inspirasyon ko. Hindi po siya pwede maging inspirasyon. Ang inspirasyon dapat natin si Lord. Amen? Kasi ang isang tao nag-fail, magulang nga natin nag-fail. Huwag mong gawing inspirasyon ng mga magulang mo. Inspirasyon mo talaga si Lord. Kasi lahat tayo nag-fail. Huwag mo akong gawing inspirasyon mo kasi nag-aaral ka. No! Kasi ako din nag-fail. Amen? Amen? So ang gawin nating inspirasyon, walang iba kundi si Lord. Kasi si Lord ang makakatulong sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng nangyayari sa atin. So, in relationship, kailangan mong maging aware. Sabihin mo nga po, aware. Wag, hindi ka just. Ano ba yung just? Basta-basta. Hindi ka basta-basta. Ikaw po ay prinsesa ng Lord. Ikaw po ay prinsipe ng Lord. Amen po ba? Huwag tayong makipamatok sa mundo, sabi nga ng Bible. So, bantayan natin ang relasyon natin. Next, sa letter E. Pa-next ako, anak. Yan. Sa ating kawalan. Dito, sino po dito distracted kapag wala nang laman yung bulsa niya? Wala nang laman yung wallet niya. Wag nang. Ako nga distracted kapag wala talaga. Tama? Ano kayang pagkain namin ngayon? Mabuti na lang, mayroon kaming pinag-uutangan. Di ba? Tapos ang tagal pa naming magbayad. Tagal pa namin magbayad, umaabot ng 1 buwan. Okay. Pa po kami nag-uutang, pero binabayaran namin. Amen? Kasi kung di mo babayaran, ikaw po ay hindi pagpapalain ng Lord. Sabi mo sa iyong katabi, bayaran mo utang mo. Kahit piso yan, bayaran mo pa rin. Amen po ba? Next tayo. Dito, sa iyong karamdaman, you are distracted kasi meron kang nararamdaman na hindi tama. Meron kang nararamdaman na sakit, distracted ka, hindi ka nakaka-focus. Amen po ba? Nangihina tayo kapag masakit ang ulo natin. Amen? Nangihina tayo, mas lalo ka nangihina kasi wala kang pera. Sino po dito nangihina dahil walang pera? Sabi na isa, nahiya pa siya di ba? Manghihina ka talaga kapag wala. Pero, distracted tayo sa mga ganong bagay. Pero, God is just reminding us right now, kung nailagay ka sa isang sitwasyon na iyan, or pinagdadaanan mong kawalan, God will provide. Sabihin mo nga po, God will provide. Lastly, or even in different situation, distracted tayo. Maraming mga situations na nangyayari sa buhay natin, distracted tayo. Hindi ko na alam. Pero yan lang yung nilagay ko mga kapatid na kung saan tayo distracted. Amen po ba? So, sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magpa-distract. Sa loob nga ng church, nadidistract ka pa rin Kasi dinidistract ka ng katabi mo. Salita ng salita habang nakikinig ka. Sabi mo sa iyong katabi, makinig ka. Amen? Whew. 4 promises of God to those who have an obedient heart. Okay? Ang promises na ito, sa binasa natin sa Isaiah chapter 58 verse 11, ay para lang. Sabi nyo nga po, para lang. Para lang sa mga obedient, mga sumusunod na anak ng Diyos. Kung babasahin nyo sa Isaiah chapter 58, hindi pinagpala ng Lord ang mga Israelita dahil sa kanilang disobedient. Dahil stubborn sila, matigas ang kanilang puso, matigas pa ang kanilang diwa. Ayaw nilang makinig. Amen? Kaya hindi sila pinakinggan ng Lord. Pero ang sabi ng Bible, itong part na ito, 4 promises of God to those people who have an obedient heart. Na kahit masakit na kahit na ikaw po ay nasa kawalan na, kapag meron kang obedient heart, may gagawin ang Lord.
at may ginagawa ang Lord. Palakpan po natin ang ating Lord. Number 1, continual guidance. Sabi nyo nga po, tuloy-tuloy na pagbabantay ng Lord. So huwag mong isipin na nag-iisa ka. Huwag mong isipin na wala kang kasama. Ang isang promise ng Lord kapag meron kang obedient heart, saan ka man magpunta, kasama ka ng Lord. Sabi nga ng Bible, I will never leave you nor forsake you. Wherever you go, God is there. The presence of God is there. So kung pupunta ka sa isang place, kahit mag-isa mo lang, kasama mo ang Lord. Eh pastor, hindi ko naman siya nakikita. Hindi mo talaga siya nakikita. But the grace of God, the presence of God, or even God Himself ay kasama mo. Amen po ba? Nandito din ang Lord sa ating kalagitnaan. Nandito ang Lord sa ating puso. So kahit saan ka man magpunta, kasama natin ang Lord. Kaya tingnan natin itong part na ito. The Lord will guide you always. Kaya number 1 natin, itong patuloy na pagbabantay ng Lord, patuloy na pagtitingin sa atin ng Lord. Sabi niya dito, the Lord will guide you. Kindly say that word, always. Always. Do you believe that iniiwan din tayo ng Lord? Hindi po tayo iniiwan ng Lord. Look at me. Hindi ka iniwan ng Lord. Tayo po ang nang-iiwan kay Lord. Most of the time, tayo po ang lumalayo sa Panginoon. Never pa mababasa mo sa Bible na nang-iwan ang Lord. Pwedeng mabasa mo, hindi siya nang-iwan, pero tatalikuran ka niya. Tatalikuran tayo ng Lord. In what area, kapag tayo po ay gumagawa ng mali, hindi ka niya iiwan, God is always there. Pero kapag nakikita kanyang lumalayo sa kanya, sa kanyang presensya, dahil sa paggawa natin ng mali, tumatalikod mismo ang Lord. Why? Sabi niyo why? Ayaw niya po tayo makitang nagkakasala. Ayaw niya po tayo nakikita. Nakikita niya tayo nahihirapan. Amen? E sabihin niyo, kung nakikita niya tayo nahihirapan, bakit hindi siya tumatalikod kapag nahihirapan tayo? Pwedeng ganun, di ba? Pero hindi po. Ayaw niya lang tayong tignan na tayo po ay nagkakasala. Pero kapag tayo po ay nahihirapan, nakatingin pa rin po ang Lord sa atin. Amen po ba? Okay, one of the promises of God to those who have an obedient heart, the Lord will guide you always. Look at me, look at me. Sabihin nyo nga po, you. Hindi pwedeng yung you, pangkalahatan. Ikaw ang i-guide ng Lord. How can guide? Paano babantayan? Paano i-guide ng Lord ang buong pamilya mo kung hindi sila nakikinig sa'yo? Hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. Are you getting my point? Sabi ng Bible, the Lord will guide you. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw yon. Ikaw ang i-guide ng Lord. Sabi ng mga magulang, anak, magsimba ka muna. Ikaw munang bahala para mapagpala tayo. Alam niyo po, ang pagpapalain lang yung anak, hindi yung magulang. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi ng Lord, the Lord will guide you always if you have an obedient heart. Hindi pagpapalain ang couples kapag yung babae ilang nagsisimba. Hindi pagpapalain ang buong pamilya kung anak lang yung nagsisimba. Ang pagpapalain lang ng Lord yung anak na sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi niya pwedeng pagpalain ang mga taong hindi nagsisimba. Amen po ba? Ang pagpapalain niya, yung mga merong obedient heart. Amen. Amen. Tingnan natin ito. The Lord will guide you as long as we commit everything to Him. The Lord will not leave us nor forsake us like the Israelites. Amen? Kahit stubborn sila, kahit matigas ang kanilang puso, binabantayan talaga sila ng Lord. Sa tingin po ninyo, look at me. Tingin ka sa akin. Ilang tao sa bayan ng Ramon? Ilang tao po sa bayan ng Ramon? Noong 2019, meron tayong 19,000 plus na nagvo-vote. Hindi ko na alam ngayon. Okay, 2025 na eh. Ang dami nang nanganak. Ang dami ding namatay. Di ba? Pero, alam niyo po ba ang Israelites, na nilid ni Moses, they're like around millions of people. Hundreds of thousands to millions of people. Buong Israelita yon. Come on, look at me. Look at me. Look at me.
buong Israelita, nilid ni Moses. Pero ilan lang ang nakapasok sa promised land? Ilan lang ang nakapasok sa promised land? Millions sila na sumunod kay Moses, dumaan sa wilderness, binantayan ng Lord, pinagpala ng Lord, pero ilan lang ang nakapasok sa promised land? Hello? Amen? Dalawa lang po ang nakapasok sa promised land. Sa place na kung saan pinagpala ng Lord, dalawa lang po ang nakapasok. Amen? Bakit kaya, Lord, pinalabas mo na nga sila sa wilderness, sa Egypto, bakit dalawa lang nakapasok? Kasi dalawa lang talaga yung sumusunod. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Baka hindi rin sumusunod yan. Baka lang, out of thousands of people sa ating church ngayon, baka dalawa lang pupunta sa langit. Sabi mo, wag naman ganun. Sabi mo, wag ganun. Amen? Pero dalawa lang talaga ang nakapasok sa promised land out of thousands of people. Amen po ba? Hello? Nakukuha niyo po yung sinasabi ko ngayon? Amen? Pero binabantayan tayo ng Lord. Ginaguide tayo ng Lord. Just like the Israelites. So kailangan mo na bantayan din ang relasyon mo sa ating Panginoon. Number 3, the Lord will fight for you. Kaya nga, ginaguide ka ng Lord, He will fight for you. Just like the Israelites. Ilang flocks ang ibinigay ng Lord sa Egyptians? May frog, pinuno ng Lord ng frog ang buong Ehipto. Amen? Pinuno ng Lord ng lahat ng tubig doon, ginawa niyang blood, kaya hindi sila nakainom, so marami na namang namatay. Okay, last na flock na ginawa niya, lahat ng firstborn namatay. So tingnan sa akin, bago sila sumunod kay Lord, yung Pharaoh nila, bago sila sumunod kay Lord, 10 flocks muna ang dumating. Okay? 10 na flocks ang dumating sa kanilang lugar bago sila sumunod kay Lord. Ipinaglaban ng Lord ang mga Israelita. Amen po ba? Palakpan nga po natin ang Lord. Kaya kapag inaaway ka ng mga tao around you, wag mo nang, hayaan mo na lang. Si Lord ang maglalaban sa'yo. The Lord will lead us into the right path. Amen po ba? Iga-guide ka ng Lord, ililid ka ng Lord into the right path. Pero, look at me. Paano ka ililid ng Lord into the right path kung wala kang obedient heart? Hindi ka po malilid ng Lord into the right path kung wala kang pagsunod. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even to the end. Yan po. Diyos, hanggang sa dulo, ang Lord ang ating taga-guide. Next tayo mga kapatid. Ang number 1 natin, continual guidance. Number 2, satisfaction in sun-scorched land. Come on. Sabi nyo nga po, satisfaction. Na-try nyo na pong tumakbo mula dito sa palengke, papunta sa bahay nyo, ano pong mararamdaman ninyo? Mauuhaw ka. Di ba yung uhaw mo, gusto mong uminom ng masarap na tubig, para blok, 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 hanggang sa masatis. Right? Ganun po. Pero ngayon, pag-uusapan natin, satisfaction in sun-scorched land. Paano ka masasatisfy sa tigang na lupa? Paano ka magkakaroon ng blessing sa, ano ba yung tawag, El Niño at El Niño? Yung El Niño, di ba matubig? El Niño matubig. Ay, ulit. El Niño, yung, La Niña. Tapos, El Niño, yung talagang drought. Okay, ganun po. Yung sinasabi niya dito na El Niño, yan yung sun-scorched land. Paano ka magkakaroon? Still man sa labas. Bro, dito kayo sa loob, bakit kayo hindi kayo nag-uusap? Meron ba kayong preaching dyan? Dito kayo, Sige, i-check nyo nga doon, bro. Ayan. Wag kayo dyan nagpipreachingan na. Dito lang kayo. Okay? Sun-scorched land. Paano ka pagpapalain ng Lord into that place na sun-scorched land or tigang na lupa? Sino po dito nakapunta na sa disyerto? Tigang na lupa. 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 Tigang na
Sa Egypt, maraming disyerto. Right? Kapag maglalakad ka dun, kailangan mo talaga ng maraming tubig. Kaya tingnan natin itong part na ito. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land. So si Lord, look at me. If you have an obedient heart, kahit walang laman yung wallet mo, come on, kahit walang laman yung wallet mo, walang laman yung bank account mo, kapag meron kang obedient heart, the Lord will provide. Ang sabi niya dito, yung sun-scorched land, paano magkakaroon, mag-uusbong ng blessings into that place? Tingnan niyo itong picture na ito. Ganyan po yung tigang na lupa. Sabi mo nga sa iyong katabi, tigang ka ba? Pwede tayong tigang. Maari kang tigang kasi nga hindi ka nabibiyayaan ng blessings from God. Kaya masasabi nating tigang ka. Pero this is what the Lord wants you to know ngayong araw na ito. Na kahit nasa kawalan, na kahit sa place na drought, patutubuin ka ng Lord. Parang ayaw maniwala. Kahit tigang na yung place, patutubuin ka ng Lord. Palakpan nga po natin ang Lord. Amen? Na kahit walang-wala ka na, kapag si Lord nilagay ka niya sa isang sitwasyon, babantayan ka niya at ipro-provide pa niya yung pangangailangan mo. Kaya nilagay ko dito mga kapatid, kahit sa kawalan, God will provide. Ano bang pangangailangan mo ngayon? Hindi ko alam pangangailangan ninyo. Pero kapag ikaw po ay nasa sun-scorched land or nasa tigang na lupa at walang-wala ka ngayon, kapag meron kang obedient heart kay Lord, the Lord will provide. I want you to know that. The Lord will provide. Pangalawa, kahit sa imposibleng bagay, kayang gawing posible ng Diyos. Ano ba yung imposible na pinagdadaanan mo ngayon? Ano ba yung mga impossible things na hindi yan mangyayari? Kasi kami, ganito lang kami. Wala mangyayari sa buhay namin, mga ganito na lang kami. Pero, if you have an obedient heart, yung imposible, kayang gawing posible ng Lord. Luke 1:37, walang kayang hindi gawin ang Lord. Amen? Nothing is too hard for Him. Alam niyo lang po yung mahirap kay Lord? Look at me. Ang pagpapagaling, madali lang kay Lord. Ang pag-raise up ng finances, madali lang kay Lord. Alam niyo po, ang mahirap lang kay Lord, ang mahirap niyang gawin at hindi niya kayang gawin, ang gumawa ng kasalanan. Lahat kaya niya nang gawin. Amen po ba? So kailangan mong maniwala, magkaroon ka ng pananampalataya sa ating Panginoon na if you are standing sa drought, if you are standing sa kawalan, walang-wala ka talaga ngayon, and you have an obedient heart na sumusunod kay Lord, the Lord will surprise you. The Lord will provide. Amen po ba? Pumalakpak nga po ang naniniwala that God will provide. Amen? Ako po, naranasan ko na po kung paano mag-provide ang Lord. Hindi lang pang 1,000. 100,000. Amen po ba? Eh kung hindi nyo pa nararanasan yung 100,000 na pagpapala ng Lord, come on, it's time for you to have an obedient heart. Hindi, look at me, come on. Hindi kasi ibibigay ng Lord ang isang pagpapala sa'yo na hindi mo deserve. Amen? Do you think deserve natin ang 1,000,000? Come on. Do you think deserve natin ang 1,000,000? Sabi ng iba, yes. Baka pag meron kang 1,000,000, hindi ka pa marunong manlibre. Ngayon pangalan nakukunti, hindi ka pa marunong manlibre. Paano ka ibibigyan ng Lord ng mas malaki? Amen po ba? Ngayon pa nga lang nakukunti yung finances mo, hindi mo alam magbigay. Paano bibigay ng Lord yung mas malaki? Kaya sabi ng Bible, look at me, kaya sabi ng Bible, tama yun eh. Kapag hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ipagkakatiwala ng Lord sa iyo mas malaking bagay. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa 100, hindi ipagkakatiwala ng Lord sa iyo ang 1,000. Amen po ba? Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa 10,000, hindi ka pagkakatiwalaan ng Lord 100,000. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, ano na,
Baka makaturog kayo mo kakabsat. Sino pong inaantok na dito? Ganito na lang. Itap mo yung sarili mo. Ganun mo na lang. Yan. Amen? So, kahit sa mga imposibleng bagay, kayang gawing posible ng Lord. The Lord is the source of our satisfaction. Amen po ba? Yung may mga bisyo. Hindi ko alam kung sino may mga bisyo sa atin. Marami naman tayo may mga bisyo. Hindi ko alam kung anong bisyo nyo. Pero, kung sasabihin nyo makakasatisfy ang bisyo ninyo, darating pa rin yung araw na kailangan nyo pa rin magbisyo ulit. Hindi siya nakakasatisfy. Talagang bisyo lang yan na pinapasok mo sa katawan mo. Dapat si Lord ang makakasatisfy ng pangailangan mo. Tingnan nyo ito. Ang magnanakaw na si Satanas ay dumating para magnakaw, para pumatay, at para magsira. Amen? Tingnan nyo Look at me, come on. Ang ginagawa lang naman ni Satanas sa buhay natin, he comes to steal, kill, and destroy. Tatlo lang yung ginagawa ni Satanas sa atin. Tatlo lang yun. Pupunta siya para nakawin yung joy mo, nakawin lahat ng meron sa'yo, just like hope. Okay? Ninakaw lahat ni Satanas yun. Okay? Pangalawa, dumating din siya para patayin ang lahat ng meron sa atin. Yan ang ginagawa ni Satanas. At pangatlo, destroy. Sabihin nyo nga po, destroy. Sabihin nyo po, destroy. Kaya napakaganda po mga kapatid, na kailangan po natin mag-trust ng totoo, ng lubusan sa Panginoon. Kasi ito ang plano ng Lord. Dumating ang Panginoon para tayong lahat ay magkaroon ng buhay and life to the full. Amen? So si Lord ang magbibigay ng satisfaction. Amen? Si Lord ang magbibigay ng magsasatisfy sa atin. Salamat sa tatlong nag-amen. Yung iba kasi ang mga nagsasatisfy sa atin pagkain. Kapag meron ng pera, satisfied na ako. Okay na yung cravings ko. Pero I want you na malaman ito. Si Lord ang magbibigay ng satisfaction. Amen? If you have God in your life, you have everything as long as you have an obedient heart. Itap mo yung katabi mo, si Lord dapat. Amen? Okay. For He satisfies the longing soul and the hungry soul, He fills with good things. So, si Lord daw po ang nagsasatisfy ng soul natin. Si Lord daw po ang nagbibigay na yung bang hungry soul natin, He satisfies everything. Amen? Kaya wag mong hanapin ang satisfaction mo sa isang tao, sa isang pagkain. Hanapin natin ang satisfaction natin kay Lord. Number 3. Ano po yung number 2? Satisfaction in such scorched land. And number 3, ito, renewed strength. Sabihin nyo nga po, strength. Lahat naman tayo nanghihina. The other day, hindi ako makahinga. Nagising ako ng 3:00. Hindi ako makahinga ng, talagang sabi ko, hindi ko na sila ginising sa bahay. Pero hindi ako nakahinga. Para ang hirap huminga. Pumunta ako dito sa office. Doon ako nag-pray. Pero si Lord pa rin po, nirenewed niya yung strength na meron ako. Siya po ang magpapalakas sa atin. Tingnan natin ito. And will strengthen your frame. In other words, He will strengthen you, or sa other term, ng Bible sabi niya, He will strengthen your bones. Can you say that word? Bones. Di ba habang tumatanda tayo, nanghihina yung katawan natin? Pero the Bible says, God will strengthen you, even your bones. Kapag nanghihina tayo, if you have an obedient heart, the Lord will strengthen your bones. Amen. Palalakasin ka ng Lord. Yun ang kagandahan na merong Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo nanghihina kasi wala tayo kay Lord. Meron tayong mga pastors dyan sa pinupuntahan po namin, nasa 70, 80, 90, pero naglalakad pa rin po sila just to preach the Word of God. Amen? Sabi naman ng iba, Pastor, iba na po ang generation ngayon, may motor na. Kayong iba, nasa 40s pa lang, nasa 50s pa lang, hirap nang maglakad. Sabi mo sa iyong katabi, maglakad-lakad ka din. Amen. Kinasadot mo lang kakabsat ata.
Amen? Di ba? Kung titingnan niyo, tingnan sa akin. Sabi ng isang doktor, dapat 8,000 to 10,000 daily steps ang meron dapat tayo. Amen? Kaya tuwang-tuwa ako sa nagtataho na kaibigan natin. Dalawa yung nagtataho dito, si Tisoy at saka si AJ. Kapag makita nyo sila, bili kayo ng sarap ng taho nila. Amen? Yes, bili kayo. Ang sarap po talaga, the best tao in the Philippines. Yeah. Promote, bro. The best taho po yan. Ang sarap. Pero ang ginagawa nila, naglalakad talaga sila every day. Hindi ko alam kung nakakapag 10,000 steps sila. Amen? Pero maganda po. Kapag titingnan nyo nakamotor, basag-basag na yung white niya. Okay? Pangit na kapag ganun. Mas maganda yung buo-buo pa rin. Amen po ba? Sabi mo sa iyong katabi, maglakad-lakad ka din. Amen? Di ba ang hirap naman kapag hindi tayo naglalakad, kawawa naman kapag. Okay, tingnan natin ito. Dahil sa problema o pagsubok sa buhay, kaya tayo nangihina. Amen? Kapag may problema ka, nangihina ka. Pangalawa, nangihina ka kapag may matinding kawalan. Amen? Manghihina ka talaga. Sabi ko nga, kapag wala ka ng pera, manghihina ka talaga. Matinding kawalan yun eh. Number 3, dahil sa mga sakit, kaya tayo ay... Pang-apat, dahil may mga nawawala o nang iiwan, kaya tayo nang... Meron na po bang nawala sa inyo? Yes. Ayoko nang mabuhay. Iniwan niya ako. Diba? Marami nagsabi sa akin yan. Sabi ko sa kanya, gungunam. Diba? Kaya huwag kang lalapit-lapit sa akin kapag binasted ka or brinake ka, iniwan ka ng babae o lalaki. Sabihin ko sa'yo, gungunam. Sabihin mo nga, gungunam. Bakit hindi ka kasi nakikinig? Ang sabi nga ng Bible, kailangan mong makinig muna. Amen po ba? Amen? From gungunam to gunguna. Di ba maganda yan? Yung gungunam, day tatumot, di kagdengdengeg. Pero ngayon, blessing na yung gunguna. Okay? Next, dahil sa maling focus kay Lord, kaya tayo nangihina. Look at me. Kapag nagkaroon ka ng wrong focus sa buhay mo, mapapalayo ka kay Lord, at the same time, manghihina ka. I-check mo yung heart mo noong una at i-check mo yung heart mo ngayon. Nung una kang nakatanggap kay Lord. What is the difference? Nung una mong tinanggap ang Lord, kahit alas 2 pa lang, nandito ka na sa church naglilinis. Are you getting my point? Pero nung ngayong tumatanda ka na dahil nanghihina ka na, sa pananampalataya, alas 6 ka na pumupunta. Consecration na lang. Amen? Kasi nga nangihina ka. Kasi na-out of focus ka. As we walk through dry places in life and face trials on our journey, God promises to strengthen our bones. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, palalakasin ka ng Lord. That is one of His promises. Palalakasin tayo ng Lord. Sabi ko nga, meron isang story in the Bible na itong mga Moabites ay meron silang ililibing. Sabi nyo nga po, ililibing. Na meron silang ililibing, merong mga Moabites na sasakop sa kanila. So alam niyo po sa place na yon, yung buhat-buhat nila yung patay. Okay? Then, in that area, doon inilibing si Elias. Yung bones ni Elias nandoon. So dahil merong sasalakay sa kanila, sa takot nila, itinapon nila yung bangkay. Tingnan na, itinapon nila yung patay malapit doon sa prophet na si Elias. Ano pong nangyari sa bangkay? Nabuhay. Amen? Amen? Huwag niyo mang gagawin kapag namatay ako, ipunta niyo yung katawan na namatay kay Pastor Osmar, mabubuhay. Hindi ganun. Amen? Hindi po ganun. Pero ang nangyari kasi dyan, merong umahabol sa kanya, pagkatapon nila sa patay at naisagi sa bones, nabuhay yung patay. Amen po ba? Ganyan po ang Diyos natin. Amen! Palapakan po natin ang ating Lord. Let's just read this. Amen! O, nagpapalakpak pa siya, nag-amen pa siya. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Ang sabi niya dito, but those who hope kay Lord daw, ay mere-renew ang strength. Sabi niyo nga po strength. Medyo matagal ako ngayon, ano? Ang bilis kasi natin sa preaching. Are you okay? Parang
Sinasadot na po ba kayo makinig ng salita ng Lord? Alam niyo po, gusto ko ng tagalan kasi mag-share ng word kasi hindi kayo pumupunta ng Wednesday. Mga Wednesdays natin, di pa kayo nanonood. Amen? Mga Wednesday natin na midweek natin, cell group, wala pang pumupunta. Kaya tayo nangihina. Kaya tayo nawawala sa Panginoon. Okay? Meron isang church na pangalan ay nagsisimula sa M. Nag-start sila ng 8 a.m., natatapos sila ng hating gabi. Amen? Ganun sila ka-in love kay Lord. Dito pa lang, 30 minutes pa lang nagpiprinsipa sa... Gawagano tayo. Tingin ka ng tingin ng relo mo, buti na lang walang cellphone. Amen? Na out of focus ka na. Amen? Di ba, malapit na po tayo magkaroon ng aircon. Mas magkaroon na tayo na magkakalamig na po tayo dito sa loob ng church. Pero baka pag mas malamig, makakatulog ka. Ang sarap matulog pag malamig. Amen? So, pag-usapan natin yan, share ko yun mamaya kung paano natin gagawin. Okay, so the Bible says, the Lord will renew your strength as long as meron kang hope sa Kanya. Naniniwala ka sa Kanya. Amen? Naniniwala po ba kayo kay Lord talaga? So, naniniwala kayo kay Lord, He will renew your strength. So, kapag nangihina ka, tingin sa akin, walang totoong Kristiyano ang nawawala sa piling ng Diyos. Look at me. Ulitin ko ha. Walang totoong Kristiyano na nawawala sa piling ng Diyos. Kapag nawala ka sa piling ng Diyos at nag-backslide ka, you are not a true Christian. Ang totoong Kristiyano hindi nagbabackslide. Amen? Ulitin ko, ang totoong Kristiyano hindi nagbabackslide. Hello? Mga Israelites, 2 lang nailigtas sa kanila mula doon sa kapahamakan out of millions of people. Amen po ba? Why? Meron silang obedient heart. Number 4. Ano yung una? Continual grace. Ano po yung pangalawa pag nakapaggising pa kayo? Satisfaction. Number 3. Renew strength. Napalakas na po ba kayo? Napalakas na po ba kayo? Okay, closing prayer na tayo. Amen. Sabi na yung, yes, mas lumakas. Number 4 po tayo mga kapatid. Number 4, a spring of life. Look at me. Are you a spring of life? Ikaw po ba ay nakakapagbigay pagpapala sa mga tao na nakakita sa'yo? Or kapag nakikita ka ng mga tao na yung makakaungot sila ay parang, kataman ngurupan. Di ba? Ano po yun? Asan ka doon? Ikaw po ba ay yung pagpapala or hindi nagiging pagpapala? The Bible says, tiga sa akin, are you still with me? Amen? You will be like a well-watered garden. Sabi niyo nga po, well-watered garden. Like a spring whose waters never fail. Doon sa halaman dyan sa baba, kasi hindi akong pala bantay ng halaman. Meron akong isang dinidiligan, gumaganda yung flowers, ay yung leaves niya. Pero yung nandyan sa baba, hindi masyadong nadidiligan. Ano po nangyari? Nalalanta. Kaya nga sabi ng Bible, if you have an obedient heart, you will be like a well-watered garden. Ano po yung napagkakaiba ng well-watered garden sa hindi nadidiligan? Ang well-watered garden, napakagandang tignan kasi mag-green leaf siya. Pero kapag hindi po nadidiligan yung halaman, natutuyot. Amen po ba? Tignan mo nga yung katabi mo, baka natutuyot na rin siya sa pagpapala ng Lord. Amen? Yes, baka tuyot na tayo sa pagpapala ng Lord kasi nga hindi tayo napagpapala. Are you getting my point? Ang sabi ng Bible, if you have an obedient heart, you will be like a well-watered garden. Woo! Amen? Eh, yung style mo ngayon, parang pinagsakluban ng langit at lupa dahil hindi ka pinagpapala. Tignan, sabi mo sa iyong katabi, the Lord bless you. Amen. Okay. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.
Kaya nga, yung number 4 natin mga kapatid, are you a well-watered garden na yung life mo ba is a blessing to other people? Amen? Ang buhay mo po ba ay blessing to other people or hindi na po pagpapala? Pag-isipan mo yun na mabuti. Number 1, last na to. May tanong lang po ako sa inyo. There are blessings attached to our obedience. Can you recall a time when God directly blessed you because of your obedience to His Word? Ma-recall mo ba kung kailan ka pinagpala ng Lord because of your obedience? Meron ka bang look at me, meron ka bang natatandaan na pinagpala ka ng Lord because of your obedience? Yan. Amen. Pero ang tanong, dito sa part na ito, meron ba kayo natatandaan that because of your obedience, pinagpala kayo ng Lord? Tika sa akin, magtaka ka na kung wala na. Baka ang pagpapala na natatanggap mo lang ay dahil sa mga sineseldo mo araw-araw. Dahil sa tinatrabaho mo araw-araw. So because of your obedience, tandaan nyo ito, because of obedience, may gagawin na pagpapala ang Lord. Amen? Kaya magkaroon tayo ng obedience heart sa ating Panginoon. Kaya when was the last time, ma-recall mo ba yung nag-obey ka kay Lord and the Lord bless you so much? Dapat ma-recall mo yon. Pero kung wala kang ma-recall, mag-isip ka na. Baka hindi ka talaga nagkakaroon ng obedient heart. Pangalawa, are you experiencing a dry place spiritually? Sino po dito spiritually drought siya? You are dead spiritually. Tingin ka sa akin. Lagi kong sinasabi ito kapag sa lamayan. There are 3 types of death. Amen? Physical, eternal, tsaka yung isa, spiritual. Okay? Itong 3 death na ito, yung physical, pupunta talaga itong physical natin doon sa sementeryo. Yung kaluluwa natin, whether it will go to heaven or to hell. At yung pangatlo, yung spirit natin, pupunta talaga kay Lord yon. So yung spiritual life mo, you are dead spiritually even though you are alive physically. Dead ka spiritually if you're not praying. Dead ka spiritually if you're not attending church. You are dead spiritually if you're not reading the Word of God. Magbabasa ka lang kung gusto mo. You are still dead spiritually. You are dead spiritually kapag hindi ka nagpipray, kapatid. Amen? At sasabihin mo, hindi ako pinagpapala ng Lord. Hindi ka talaga pagpapalain ng Lord kasi wala kang time sa Kanya manalangin. Tanungin mo ngayong katabi mo, ilang oras ka ba nananalangin? Or ilang minuto? Amen? Ulitin ko ito mga kapatid. Are you experiencing a dry place spiritually? If so, how can you intentionally draw closer to the Lord and allow Him to satisfy you in that place? Help yourself. Amen? Come on, itap natin sarili natin. Ang ginagawa ko po kapag nakakalimutan ko pong mag-devotion, tingin sa akin, ang ginagawa ko po kapag nakakalimutan ko pong nagde-devotion, this table, ito, nilalagay ko dyan sa place na yan. Andyan yung Bible ko, andyan yung devotion ko, kasi dito ako palaging lumalabas, hindi ako lumalabas doon. Kaya kapag nakikita ko yung devotion notebook ko dito, ay, kailangan kong mag-devotion. Amen po ba? So put your devotion notebook or your Bible into a place na palagi mong pinupuntahan para makita mo. Amen? E nilalagay mo sa gilid, sa pinakadulo. Ngayon, nakalimutan mo na 1 week, hindi ka nag-devotion. Are you getting my point? Dapat mas mahalaga yung devotion notebook mo. Look at me. Mas mahalaga ang devotion notebook mo kaysa sa cellphone mo. Amen. Dapat itong devotion notebook mo, dala-dala mo kagaya ng cellphone mo. Wherever you go. Kaya mo nasasabi na wala kang time kay Lord? No, we have a lot of time kay Lord, only money hindi mo nagagawa. Amen po ba? Amen? So sasabihin mo, Pastor, hindi ako pinagpapala ng Lord. Hindi ka talaga pagpapalain ng Lord kasi wala kang ginagawa patungkol sa spiritual life mo. Amen?
Palakpan po natin ang Lord. Number 3, and last. Okay. Kapag last na yun, ngingiti na lahat eh. May I see your ngiti-ngiti nga dyan. Yan. Number 3, if you compare your current life to a garden, would you consider it to be well-watered? If not, what in your life hinders this from being reality for you? Kino-consider mo ba yung sarili mo na well-watered? Or drought? Pwede po ba tayong tuwi sa presence ng Lord? Come on. Kaya sa part na ito, ang isang maganda na kapag ikaw po ay obedient kay Lord, magkakaroon ka ng well-watered garden. Marami po akong nakausap na mga tao na ang tawag dito ay nag-aalaga ng pananim, tapos nag-aagawan sila ng tubig. Meron na po kayo ng mga nakausap na ganon. Habang sila po ay nag-aagawan ng tubig, meron pa nga nagpatayan eh. Bakit mo inaagaw yung tubig ko? Mga ganon. Kasi sinarahan nila yung tubig dun sa gitna, pinapunta niya dun sa kanila. Na nag-aaway sila at meron nagpatayan noon sa ganon. Are you getting my point? Kasi kailangan ng tubig. Kailangan ng well-watered. So gusto mo po bang maging well-watered garden ka? Gusto niyo po bang maging well-watered garden? Kailangan mo ng obedient heart. Gusto niyo po bang mapalakas kayo araw-araw? Kailangan mo ang obedient heart. I don't know who you are. Hindi ko lang pinagdadaanan nyo. Pero kapag ikaw po ay drought na, nasa sun-scorched land ka, ikaw ay walang-wala na. Because of obedient heart, sabi ng Bible, kung nakita nyo yung picture kanina, kahit sa tigang na lupa, nag-sprout si Lord ng isang magandang halam. Amen? At ikaw yun. Kahit sa gitna ng kawalan ninyo, gitna ng kalungkutan ninyo, ikaw po ay pauusbungin ng Lord. Amen! Take note of this verse. Take note of this verse. Can you just read this verse? 1, 2, 3, go. That's verses for you. Tingnan nyo ha. Joshua told the people, mga Israelites, consecrate yourselves today. Amen? For tomorrow, the Lord will do amazing things. Amen? Kapag itatalaga mo yung sarili mo, Lord, sige po, ngayong araw na ito, ibibigay ko yung sarili ko. Aayusin ko yung buhay ko. Aayusin ko lahat ng plano ko. Iko-consecrate ko ang buhay ko sa'yo. Sa'yo lang ako. Ang promise ng Lord, He will do amazing things tomorrow. Amen? Sino po dito gusto niya ng amazing things? Amen. Sino po dito gusto niya aayusin ng Lord yung bagay na pinagpipray niya? Now, all you have to do, consecrate yourselves. Kapag baon ka sa utang, consecrate yourselves. Kapag meron kang sakit na pinagdadaanan, consecrate yourselves. Kapag meron kang problema na pinagdadaanan, consecrate yourselves. And the Bible says, may gagawin ang Lord sa buhay mo bukas. The Lord will surprise you with amazing things. The Lord will do amazing things. All you have to do, italaga mo. Ibigay mo yung sarili mo kay Lord. Are you ready? Are you ready? Ano ba yung amazing things na gusto mong makita kay Lord? Ano ba yung amazing things na gusto mong makita kay Lord? Ang amazing things na gusto kong makita kay Lord, buong pamilya ko makakilala sa Kanya. Ang amazing things na gusto kong makita kay Lord, bukas, makikita ko yung mga tao na patuloy na sasamba sa Kanya. Tuloy-tuloy na magsasamba sa Kanya. Amen? Come on, right now, consecrate yourselves and let's just worship God. Come on! Spirit, lead me where my trust Is without borders. Let me walk upon the waters wherever
faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, worship Him. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. The Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. In your presence, God, in your presence. Take me deeper. Take me deeper. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Ngayon, come on, just consecrate yourselves to God. Italaga mo, ibigay mo yung sarili mo kay Lord ngayong araw na ito. May gagawin na kakaiba ang Lord bukas sa finances ninyo, sa pamilya ninyo, sa trabaho ninyo, sa pamilya ninyo. Come on. Sabi mo, Lord, itong buhay na ito para sa'yo. Lord, itong buhay na ito, itinatalaga ko sa'yo. Come on, just offer your life to God. And the Lord will surprise you with amazing things. Have an obedient heart. Come on. Obedient heart kay Lord. Call upon your name. Call upon your name. I will call upon your name. Jesus' name. In Jesus' name. Spirit leads me Where my trust is without borders. Let me walk upon the Come on, just feel the presence of God right now. Wherever you are. Come on, feel free. Take me deeper than my feet could ever wander. And my Huwag kang lumabas sa room na ito. Huwag kang lumabas sa church na ito without the presence of God in your life. Come on. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders, and my faith on the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
without borders, and we walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. My Savior. The promise keeper, our Savior and healer, our friend and Father. It's you are. It's you are. The answer to our prayer. You worthy. You worthy. You worthy. Thank you, Lord. Taas natin ang ating kopa at ang ating tinapay. Ang communion po ay inaalala natin ang pagmamahal ng Lord sa atin. Sabi ng Bible na matay ang Lord sa atin para tayo ay mabuhay. Para tayo ay mapatawad at para tayo po ay mapagaling sa lahat ng ating karamdaman. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 11, For I received from the Lord also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Ito tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Just like what is written in the Bible, na ipako ka, namatay ka sa krus ng Calvary at on the third day, you rose again for us, Lord. Lord, sabi po sa mga salita, ang tinapay na ito, it represents your body, na patuloy na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. And as we take this, Panginoon, gamitin niyo po ito magpagaling sa lahat ng aming karamdaman. Lord, just like what you said in your word, by your stripes, we are healed. Lord, itong kopa na ito, it represents your blood. Dalangin po namin na as we drink this juice, Panginoon, itong kopa na ito, Lord, andun po na mapapatawad lahat ng kamalian, lahat ng hindi tama, maalis lahat ng hindi tamang espiritu sa amin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, we just want to say thank you. We offer to you our Holy Communion today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kainin po natin ang tinapay na may pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Inumin po natin ang kopa na may pasasalamat sa ating Panginoon. Sige po, pasalamat lang tayo sa ating Lord, every one of us. Pasalamat lang tayo kay Lord. Come on. My trust is without borders. You walk by. While singing this song, you're singing thank you to our God. Come on. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the prayer. For the last time, let's sing. Spirit lit, Spirit leads me where my trust is without borders.
Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Can we just lift our hands towards heaven? Come on. Panginoon, sa oras po na ito, kami po'y nagpapasalamat sa iyong mga salita, Panginoon, na amin pong napakinggan. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo kaming bantayan, patuloy, Panginoon, na alagaan, patuloy, Panginoon, na iayos ang aming buhay para kaming lahat ay patuloy na maging karapat dapat sa iyong dakilang harapan. Father, right now I pray for the Holy Spirit na siyang patuloy na mag-intervene sa aming pang-araw-araw na pamumuhay para kaming lahat ay maging kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Lord, thank you for everything. Bless your word. Bless every one of us in this place. Lord, surprise us with amazing things tomorrow, Panginoon. Dahil nag-consecrate kami, dahil andun, Panginoon, na itinalaga namin ang aming sarili sa iyo at patuloy, Panginoon, na karoon kami ng obedient heart. Thank you, Lord. We love you and we will always honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Pwede tayo po sa presence ng Lord. Amen. Okay, so, sabi po sa Proverbs 3:6, sabi niya, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. So, sabi nga kanina sa preaching ni Pastor, where God is, He will provide. So in everything you do, kung inuuna natin ang Panginoon, ay sigurado po, sinabi po yan sa Proverbs 3:6, na kung inuuna natin ang Panginoon, ano po yung promise niya sa atin? That He will crown us, our efforts with success. Amen po ba? So are we excited to give and receive our reward to God? Amen. Okay, so let's march our offering with a cheerful heart. Amen? Ayan, good morning po sa ating lahat. For our announcements, ayan again, good morning po sa ating lahat. Yan, for our announcement po, sa lahat po ng nasa online, nakapin po dyan ang GCash po ni Pastor for your tithes and offering. So, let's be involved. Get involved po tayo for us to thrive this year. So, sa atin pong Facebook Live, mag-stay po tayo, stay connected po dyan. Let's share and follow. Share po natin yung mga encouragement, yung mga na-share sa Facebook page po natin to encourage other people. Sabi ko nga kanina, get involved to thrive. So let's be part of our worship team. Paki-approach po si Pastor or kaya si Brother Jojo. Ayan, sa ating pong media team, please approach Sheila. Kailangan po natin ng mga assistants sa ating pong media.
And also to our Sunday school, kailangan po natin ng mga magtuturo dahil yung mga nagagamit dito sa harapan, sila pa rin po ang nagtuturo. So medyo mahirap kapag dala-dalawa ang ginagawa ho nila during our service. I encourage yung mga nanay, mag-involve po tayo sa pagtuturo ng mga bata. Mas maganda po na tayo mismo yung magturo din sa kanila. Hindi lamang po yung mga young professionals, young people. Ang gawain po ng Panginoon ay hindi lamang po para sa generations. Ang gawain po ng Lord ay para po sa lahat. Amen po. Amen. So I hope na mas maraming mga nanay, mga tatay ang may involved sa gawain ng Panginoon. Next po na ating announcement, a reminder po sa ating lahat, ang oras po ng ating service ay 9 o'clock. We expect na tayo po ay makadalo on time sa ating pong service para during praise and worship po ay wala na pong papasok-pasok, lalabas-labas, ganun. Para hindi po tayo nai-istorbo at di po tayo maka-istorbo. Please come early po sa ating Sunday service. And also our midweek service starts at 6:30. I encourage everyone na pumunta po tayo. Samahan niyo po kami kung naniniwala po tayo na ang prayer ay weapon po natin sa ating spiritual life. Dapat po ay nakiki-prayer meeting tayo. Amen po? Pakitapik mo yung katabi mo, paki-remind nga. Sige na, tapikin mo na yung katabi mo, remind mo, punta tayo sa Wednesday. Ay, sarili mo, punta ako sa Wednesday. Ayan, Lord, pagpalain mo lahat ng tumugon. Okay po, sa ating pong devotion, nasa Micah chapter 4 na po tayo. Pero sa mga naka-live class, iba po ang kanilang devotion. Pero tayo po, na hindi po naka-live class, nasa Micah chapter 4 na po tayo. Cell groups, couples po, every Friday po yan. I also encourage mga nanay at tatay. May asawa man o wala. Kung wala na kayong asawa, sumama pa rin po kayo para magpalakasan po tayo sa ating cell group. And sa generations, please do check your inbox. Ang mga leaders po ninyo ay nagme-message po sa inyo. So ang inyong pag-seen, ang inyong pong pag-thumbs up, ang inyong pong pagtugon ay encouragement para sa mga leaders to continue serving the Lord. Kasi napakalaking encouragement para sa mga leaders ang pagtugon po ninyo. Amen po. And next, sa ating pong mentoring, atong pong mentoring, again, hindi lamang po ito pang young people or generations. Ito rin po ay para sa lahat. Open to all. Sa mga nanay at tatay, young professionals, estudyante ka man, or nagtatrabaho, ay join po kayo sa ating pong mentoring. Kasi through mentoring, sabi nga ng Bible, faith comes by hearing and hearing the word of God. Sa mentoring po, mini-mentor po tayo, tinuturuan po tayo paano pa tayo lalong lalago sa ating spiritual life at tinuturuan tayo paano tayo mag-alaga ng kapwa nating Kristiyano. So if you're not going to join us sa mentoring, ay mananatili tayong bansot. Mananatili tayong inaalagaan instead na tayo na yung nag-aalaga. So I encourage everyone na let's join our mentoring after service. Sa mga nasa ABS, mag-stay kayo, walang tatakas. Ayan na, nakita ko na yung mga dito. Ayan po, sa ating another announcement po, sa ating pong project, please be part of our project. Ang ating pong aircon dahil painit na po ng painit. Para naman hindi tayo naaalibadbaran sa init dito sa loob. So, yan, be part of our church project sa ating pong 2-tonner aircon. Malapit na. At wag mo nga hayaan na hindi ka makikibahagi sa bagay na ito. Dahil ito po ay para sa ating Panginoon. And tayo na po tayong lahat for our closing prayer. Wala. Sige, let's pray. Let's bow our head. Let's pray. Almighty Father, we thank you once again for the victory of our service this morning.
Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong mga salita na aming napakinggan. I pray, Lord, na ang bawat anak mo na nakapakinig ng inyo pong mga salita ay may apply po nila, may apply po namin sa aming buhay ang mga salita mo, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon ng change life. Mabago ang aming mindset, mabago po ang aming puso, Panginoon, pagdating sa aming paglilingkod sa inyo. And use us mightily in the outside world, Panginoon, na maging encouragement, maging blessing, maging pagpapala, Lord, sa ibang tao, especially to our family. Lord, help us to do your will and to glorify your name every time, Lord. We thank you and ingatan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi hanggang sa kami po ay magkita-kita pong muli sa aming midweek. And Lord, maraming salamat sa mga tithes and offering na aming nalikom. I pray that you continue to bless all the people na nagbigay. Ibuhos mo, Lord, ang inyong pong pagpapala sa lahat ng kamay na nagbigay, Panginoon. And even those people na hindi po nakapagbigay, Lord, tulungan mo sila to open their hands, to open their hearts, Panginoon, na makibahagi sa ganitong gawain. Lord, maraming salamat po and we always honor you in Jesus' name. Amen and amen. Again, sa mga mentoring, stay po tayong lahat. Thank you.